Hi guys! Welcome sa discussion natin about substance use prevention interventions sa family, school, workplace at community. At syempre, naka-align ito sa mga batas ng Pilipinas para sa substance use prevention. Ang substance use ay malaking health at social issue dito sa Pilipinas, kaya kailangan ang prevention effort sa lahat ng areas, sa bahay, sa school, sa trabaho at sa community. Dito sa Pilipinas, may dalawang batas na gabay natin, ang Republic Act 9211 o Tobacco Regulation Act at Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ang Republic Act 9211 o Tobacco Regulation Act of 2003 ay ang batas na nagre-regulate ng tobacco products sa Pilipinas. Ito din ang nagbabawal ng smoking sa public places at paglalagay ng age restriction para maprotektahan ang kabataan laban sa paninigarilyo. Samantala, ang Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act ay tungkol sa prevention, education, treatment at law enforcement. Required dito ang schools at workplaces na mag-implement ng prevention programs at may support din para sa community-based treatment at rehabilitation. Ang STEP o Systematic Training for Effective Parenting ay tumutukoy sa families sa pamamagitan ng training na nagpapalakas ng parent-child relationships, educational resources para sa tamang decision-making, at parent-youth groups para sa support at prevention. Kasabay nito, mahalaga rin ang senior citizens bilang advocates. Sa advocacy training at community engagement, natutulungan nilang i-promote ang healthy at drug-free lifestyle sa komunidad. Malaki ang role ng family sa prevention. Dapat may open communication para maintindihan ng mga kabataan ang dangers ng smoking, alcohol at drugs. Siyempre, ang parents din dapat ay maging good role models at magbigay ng guidance sa mga activities at barkada ng mga anak. Ayon sa batas, Republic Act 9211, hinihikayat ang parents na paiwasin ang mga minors sa tabako. At Republic Act 9165 naman ay nagpo-promote ng family involvement sa drug prevention and rehabilitation. Ang Barkada kontra Droga ay nagbibigay lakas sa kabataan sa pamamagitan ng peer groups na nagsisilbing advocacy at support networks. Kasama pa ang National Drug Education Program na nagtuturo ng tamang kaalaman tungkol sa substance prevention at life skills training para maging empowered at responsable ang mga kabataan. Bawat taon, nagkakaroon din ng National Youth Congress kung saan nagsasama-sama ang mga young leaders para magplano, mag-collaborate at magpatupad ng consistent prevention programs. At syempre, malaking tulong ang media at events mula sa advocacy films na nagbibigay ng awareness hanggang sa concerts at exhibits na masayang paraan para i-engage ang kabataan sa drug-free lifestyle. Malaki ang role ng schools sa prevention. Dapat kasama sa curriculum ang substance use education, plus drug awareness campaigns at seminars para dagdag kaalaman sa mga kabataan. Life skills training, gaya ng decision making at pag-resist sa peer pressure, ay tumutulong sa kabataan na magsabi ng no. May support din mula sa peer lead groups at anti-drug clubs. At ayon sa batas, Republic Act 9211, bawal ang smoking sa school at selling ng tobacco near campuses. Republic Act 9165 naman, required ang drug education program sa lahat ng schools, public man o private. Ang training ng local leaders ay mahalaga para sa mas matibay na komunidad. Sa leadership training, mas nagiging epektibo ang councils, lumalakas ang programs, at mas ligtas ang barangay dahil sa drug clearing efforts. Para naman sa urban poor, malaking tulong ang capacity building at alternative activities para manatiling healthy at iwas bisyo. At para sa mga naapektuhan na, sobrang importante ang treatment at rehabilitation. Kasama dito ang detox at medication-assisted treatment para sa withdrawal, counseling at therapy para sa mental health,
pati home-based care at health services. May reintegration programs din na nagbibigay ng skills training at livelihood para makabalik sila sa lipunan ng may dignidad at bagong pag-asa. Sa community level, prevention ay tungkol sa awareness at pagbibigay ng alternatives. Public info campaigns ay nagtuturo sa dangers ng smoking, alcohol at drugs. Sa sports, arts at volunteer work, naaaliw ang kabataan at iwas risky behaviors. May community watch groups at task forces para sa collective responsibility at rehab centers para sa recovery support. Ayon sa batas, Republic Act 9211, ginagawang smoke-free zones ang public spaces at Republic Act 9165 na nagtatatag ng community-based prevention at rehabilitation programs para mas accessible ang tulong. Ang prevention para sa substance ay kailangan na tulong-tulong. Pamilya, paaralan, workplace at komunidad. Nandiyan ang Republic Act 9211 at Republic Act 9165 bilang gabay. Sama-sama, mapoprotektahan natin ang mga Pilipino, lalo na ang mga kabataan. Ang drug-free at smoke-free Philippines nagsisimula sa atin. Suportahan natin ang prevention programs at alamin ang ating karapatan at responsibilidad sa ilalim ng mga batas na ito. Kung nakatulong sa iyo ang video na to, please don't forget to like, share, and subscribe para mas marami pang maging aware.